It is written. Ang sabi po dito sa Romans 13, verse 11, is written, "As surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will acknowledge God." 13:11. Ibang version kasi ito. Ano pong version? Ano yung version? 13:11. Ito. Sabi po dito, besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. Ayan. Ibang Po, version. no? And, ayan, tama. So, let us pray together. Sister Hadassah, you please. Let's pray po. Panalangin tayo, mga kapatid. Dakilang mapapala at mahabagin po namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay nagkatipon upang mag-aral ng inyong pong mga banal na salita. Dalangin po namin, samahan kami ng banal na Espiritu upang aming maunawaan ang inyong pong mensahe ngayong gabi. Tulungan kami na ang bawat salitang aming maririnig at mapag-uusapan ay magsilbing inspirasyon sa amin habang kami ay nabubuhay sa lupang ito at nag-aantay sa inyong ikalawang pagparito. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, next slide po. Ayan. Sa Romans 13:11, ang sabi diyan, ito ay nanggaling sa Greek word translated as awake or awaken. Egerthenai. Pronounce siya ay egerthenai. Thainay. Yan. From the root word egero. Egero. Yan. Ano po pa bang ibig sabihin yan? Ang sabi, to wake up, to arise, to be raised, to rouse from sleep. So figuratively, to awaken from spiritual lethargy or indifference. No? So si Paul, sabi niya, it is already the hour for you to awaken from sleep. Yan po yung talagang from that original language. So to awake out of sleep. So tinatawagan tayong gabi na tayo ay huwag patulog-tulog. Tayo ay magising sa ating pagkakatulog spiritually. Ano mga kapatid? So next. Ayan. So, Sister Dasa, ang sinasabi ng dito, Romans 13:11 ay, awakening is a divine call to realize that our hour has already come to wake up from spiritual slumber. Yan. So wala nang pag-aantay, no? Ito na yung panahon na tayo ay magising sa ating pagkatulog. Spiritual slumber. No? yes. Ayan. True awakening shifts our focus to eternity, recognizing that our salvation is nearer now than when we first believed. Yes. O nga naman. Yung mga kanununuan natin ang sabi, ang Panginoon malapit nang dumating. How much more ngayon na mas malapit na tayo, na ilang taon na ang nakalipas, no? So, panahon na daw para ibaling natin kumbaga ng ating attention sa kaligtasan. Focus our to eternity. And embracing this urgent call gives us strength to meet our trials, knowing the night is nearly over. Yan. Ayan. Gusto ko ito. Parang meron tayong hope bagaman mahirap yung pamumuhay dito sa lupa. Kasi nga, the night is nearly over. Darating na yung Panginoon, no? Hindi na tayo, yung suffering, kumbaga, yung suffering na meron tayo right now, may bukas na hindi na tayo magsasuffer. Yes. So maganda yon. So praise God for His special mercy for each hour that rouses our souls and keeps us near Him. Amen. Next po. Ating awitin ang Awake My Soul. Ito po ay bagong awit, so aralin natin. Ito rin ang makagandahan nito mga kapatid. Tayo ay matututo ng mga iba-ibang bagong awit, no? Patugtugin. Sasabayan lang natin. Awake my soul, stretch every nerve
Kahit ano. So ngayon naman, ating basahin ang Ephesians 5 verse 14. Basahin nga natin, brother. Dito na lang, ibang Ito ay translation. some sort of self-reflection. Oo. So, Have I- ito kasi merong, this time, kanina praise, ngayon ay repent. So, after nating mabasa yan at ma-discuss natin, we will, pray. Bawat isa sa atin, we will pray and confess. Ephesians 5, verse 14. Anong sabi dyan? Wherefore he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. So ayan, discussion na natin yan. Discussion. Dito na tayo sa ating grupo. Dito na sa group. Lapit po tayo mga kapatid. Dito po tayo. Have I fallen into a state of spiritual sleep, indifference, or complacency? Naranasan ba? Minsan talaga, kasi parang hindi naman siya yung totally na backslide ka siguro. Kasi pag inisip natin yan, parang na-backslide ka totally. Pero hindi. Minsan kahit na active tayo, hindi porket active tayo, lagi nakikita dyan, hindi ka ganun ako, naranasan ko. Kung may time na parang napagod ako Diba? na nasa leadership. Parang kasi nag-start po ako 14 years old. Parang may position. May nanonood sa live. So, hindi talaga siya yung parang totally na nag-backslide. No? Ikaw, brother, ikaw ay kabataan pa, nakaranas ka na ba niyan? Spiritual sleep, indifference, or complacency? Parang ano lang. Ayun, so as a teenager po, syempre naranasan ko rin po yung spiritual sleep. And i-share ko na lang din po na like yung sa simbahan namin dun sa Palawan, so nakaranas po ako ng spiritual growth na tinatawag. So pag sinabing okay. So dati po talaga nung bata ako, napaka-active ko po sa church. And then, syempre, kapag nagiging teenager na tayo, like, dumadami na yung responsibilities, yung mga gagawin natin. And then, there's time na sumali po ako sa mga kompetisyon, ganun. And then, natalo po ako. And then, maraming pagsubok na nangyari sa buhay ko. And then, nagsimula po akong hindi na makasimba kasi nga, like, gusto ko na mag-focus sa mga ganun. And then, nung una po talaga, Merkules, nag-absent na ako. And then, hanggang Biyernes, sabi ko, isang gabi lang naman, di ba? And then, hanggang sa nagtuloy-tuloy po, dire-diretso na yung pag-absent ko ng Merkules, Biyernes. And then, dumating na po sa point na pati Sabat, tinatamad na rin po ako sumimba. Ayan, so, ayun, nung bumalik po ako sa church, nung syempre, yung family ko po, sila Ate Adasa, syempre active yan sila. So, ginawa po ng tatay ko lahat talaga. Pinasali niya ako sa mga activities. So, doon po ulit ako nagsimula na maging active po sa church hanggang ngayon po. Next is, do I allow the cares and worry or fear of this world to make me forget the urgency of the times? Sino gusto? Minsan talaga totoo, di ba? Minsan, yung mga business natin, parang doon na nafo-focus. Hindi na natin alam na parang yung preparation natin, life on earth na. Yeah, life on earth na, no? Hindi na life eternal ang preparation. So, am I failing to represent Christ because I am slumbering instead of watching? Kuya Roy, ano bang failing sa Tagalog? Parang, hindi ba natin na-represent si Kristo? Nabigo tayong ba? i-represent yung si Kristo Kapag dahil tayo ay natutulog tayo patulog-tulog. instead na watching. Kasi sabi sa Bible, watch, di ba? Maging mapagmatsyag tayo, maghanda, gano'n. Yan. Pero instead, natutulog tayo. Parang yung 10 virgins. So, Instead of watching yung groom, ay natulog sila. do we fail Christ? Siyempre, no?
Kasi ang gusto sa atin ng Panginoon sana ay yung zeal natin dire-diretso. Zealous tayo. Lalo pa ngayon na malapit na ang pagdating ng Panginoon. So let us pray. Kung ating naranasan yan at meron tayong gustong idulog sa Panginoon and confess, may 3 minutes po tayo to do that. Personal po. Apo, personal. If you felt this, para sa mga bagong dating po, confess. We have personal confession with the Lord. Next, I ask, meron. Ang next ay, Sister Daza ask, ating babasahin ng 1 Thessalonians 5:6. Ano ang sabi sa 1 Thessalonians 5:6? Ito po ang sabi, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunk, iba na yan. Yun lang. Let us not sleep as do others. Ating pag-pray, mga kapatid, ang dyan, Sister Hadassah sinasabi, 5:6. let us pray for spiritual. Basahin mo, Sister Hadassah. Let us pray for spiritual awakening in our daily lives, shaking off all laziness and compromise. And for vigilance of our homes so that we can protect our families from spiritual darkness. Ayan. So first, yung self, no? And then yung families natin. And then pangatlo, we go, bigger. For the church community to be fully awake, active, and alive to divinity. And then, paakyat naman to, paakyat. Ayan. Pray for the Holy Spirit to give us a sober mind and an earnest desire to do as Christ has commanded. Isa dapat magpipray nito. Who will pray? Ikaw na lang, Elder Roy, ang mag-pray for us. Ito ang ipagpipray mo, Brother Roy. Tayo po'y lumuhod sa panalangin. Mapagmahal naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Nandiyan ka sa kaitasan ng langit.
ang may-ari ng aming hiram na buhay. Lubos po ang aming kagalakan, Panginoon, ang aming pasasalamat na muli kaming dinala sa midweek prayer na ito. Sa kalahating sanlinggo na patuloy mo kaming pinagpapala. Ngayon po ay dinadalangin namin sa inyo muli ang aming bawat isa naming spiritual na pamumuhay. Nawa kami ay sa araw-araw ay maranasan namin ang inyong banal na espiritu upang saan man kami pumunta ay maibahagi namin ang aming pananampalataya at ang inyong pag-ibig. At nawa, ganun din po sa aming tahanan, Panginoon, ang pamilya, ang mga miyembro ng aming bawat pamilya, ipuin mo rin sila ng banal na espiritu, protektahan sila sa anumang mga tukso, lalo na po sa mga spiritual darkness, Panginoon, na ngayon ay sa laganap sa online, tulungan ng bawat isa sa amin. Ganun din po sa kabuuan ng aming pong iglesia. Nawa ang iglesyang ito ay maitanyag po ang inyong banal na pangalan, maipahayag ang inyong pag-ibig, at nawa kami ang lahat ay maging aktibo sa paggawa sa inyong banal na kalooban, Panginoon. At gayon din po, dinadalangin namin patuloy na ang banal na espiritu ang patuloy na magbigay sa amin ng matalinong kaisipan at nawa ay sa aming pamumuhay ay lagi naming nasain na kami ay maging katulad ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy niyo pong pagdinig sa aming mga dalangin at pakikisama, Ama. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano pong next slide, Brother Sam? Meron pa bago yan. 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 So for our discussion, Sister Hadassah, ito ang ating mga sasagutin. Yan. Why Why is a spiritual awakening so crucial for the Christian life today? Yan. Sino pong gusto sumagot? Bakit ba importante yung spiritual awakening sa atin? Crucial siya sa atin ngayon. Ikaw, Sister Joanne. You want to answer? Sa palagay mo? Bakit siya crucial? Unang-una, maraming mga distractions sa ating mundo. So, yan. So, maraming mga tukso, maraming mga distractions, masyadong busy ang mga tao sa mundo. Kaya naman, dapat, paano spiritual awakening? Magising sa Magising, oo. Parang parang naging pabaya. Oo. Sa kabila ng mga pagiging business, mas dapat tayong maging malakas sa maging malakas yung ating pananampalataya. Kasi dun sa mga tukso na yon, talagang pahihinain tayo. Manghihina tayo dun sa pagiging busy natin, sa pagiging pagtanggap ng makamundong mga pangyayari, mga bagay. Kaya dapat tayo, the more na na-experience natin yon, dapat the more din natin pinalalakas yung pananampalataya natin. The more tayong lumalapit sa Panginoon para mapagtagumpayan natin yung mga yon.
Sir GP, ikaw sagot ng pangalawa. How does realizing that time is short give us the perspective needed to bear patiently the cross of grief or pain? Sa how does realizing that time is short giving us the perspective? So parang nagbibigay siya ng encouragement sa atin na alam nating mahirap na manirahan sa mundong ito dahil sa mga pangyayari sa paligid, yung mga ano nga lang, recently nga lang, di ba, marami ng balita. Nakakatakot na, lalong-lalo na sa amin. So yun nga po, kahit alam natin nakakatakot na ang mundo, nakakapagod na dito, may paalala ang Panginoon na be positive lang, bear patiently, ibig sabihin, huwag mag-aalala dahil time is short. Ibig sabihin, konti na lang ang panahon. Be patient na lang dahil malapit na ang matapos ang ating paghihirap sa mundong ito. Yun lang po. In what ways must a truly converted person live differently once they have been awakened by the Spirit? Ayan, magandang tanong to. Sinong nais sumagot? Brother Rafi, nais mo sagutin yan? Ikaw, Sister Through Dasa. conversion. Ah. Ayan. Ano bang mga paraan na yung talagang totoong na nagbago, na convert, Nagbago. no? Ay paano siya mamuhay? Kapag siya naman ay Differently. talagang ang banal na espiritu ay nasa kanya na. Anong dapat? Parang I think it brings me back to the time na na-baptize tayo. 'Di ba? Kasi nung na-baptize tayo, yung pinaka-symbol ng paglubog sa tubig is to die from your past life, and then when you arise, yun ay mabubuhay ka na bilang anak ng Diyos, bilang nailigtas. So siguro doon nakikita yan. Hindi lang yung conversion na during the time na tinanggap mo yung Panginoon, pero kumbaga you're taking really it as your life, yung tinitake mo yung pagtanggap mo sa Kanya bilang pag-reflect mo rin ng buhay niya sa buhay mo. Ganon. So, paano tayo mamuhay differently? Siyempre, yung mga dati nating gawi, hindi na. I think there's a song that says, ano yun? Meron bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Ayun, di ba po? Ang ganda po nun, ang ganda po ng kanta. Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin. So, ganun po. So, changed life talaga. So, hindi na natin babalikan yung mga noong ginagawa natin. Kung meron man, after conversion, no, after nating tanggapin yung ating Panginoong Jesus, ang ganda rin ng challenge nito, awake. Baka tayo ay spiritually natutulog. Ayun, Sister Ruth. Ate Elisa, may gusto kang sagot dyan? Tama naman yung sinabi ni Hadasa. Talagang kailangan nating isabuhay ang salita ng Panginoon para naiiba tayo. Kagaya sa amin, sa lugar namin, kami lang ang tahimik doon gabi-gabi. May ingay sila, nagiinuman, nagkakantahan. So kami lang yung bahay na tahimik, walang gulo, walang batang lumalabas. Basta nasa lang kami. Sabi nga nung iba, nagpapaalam sila, birthday lang po, Kuya Julio. Ganon, parang naghihingi sila ng pasensya, ganon. In Oo. the world, but not of the world. No po? Yes, Ang ganda oo. po ng testimony. At saka yung magbahagi ka ng salita. Yan. Siguro kung talagang ikaw ay guided by the Spirit, alam mo yung difference kapag ikaw ay living, yung parang sumasama ka sa agos ng mundo, or you go against the tide, na ba? Eh, alam mo yan eh. Halimbawa, ang mundo ay ganito ang agos nila. Dapat ikaw, kung yun ay nalalayo yan, yung mga ways na yun ay napapalayo sa Panginoon, dapat sa different, yung current mo iba ka, o, 'di ba? Taliwas Parang ka doon. ng agos, opposite Oo. ng agos yung Opposite yung ka, oo. Alam natin lahat yan eh. Alam ko, binigyan tayo ng faculty ng Panginoon. So, iba-iba yung experience natin.
So alam natin kung ano yung saan tayo spiritually ngayon. So talagang if you are converted by the Holy Spirit, ikaw ay talagang walang magagawa to ano, 'di ba? How does an awakened church effectively reflect Christ and point a dying world to the Savior? Ang ganda nito. Awakened church, ito kasi Awakened as a whole church. awake. As a Ang whole. CAA ba awakened church? Palagay mo, Brother Robert. Denso, ito bang iglesia natin ay awakened church? Parang konti pa. In terms of attendance, pag Wednesday and pag Friday marami-rami. Pag Wednesday, lalo na nga pag may pasok. Buti pa nga itong si Sir GP, kahit may pasok yan, nakakasimba pa eh. Pero karamihan sa atin, pag mga ganito talaga, wala eh, Wala no? na. Patulog na. Oo. Pero generally naman, siguro Elder Roy, ay ang ating iglesia naman ay hindi natutulog. Considering na meron naman tayong naging anak, 5 na ang anak natin. Meron naman tayong mga ministries, no? Hindi naman tayo nawawala ng ministries. At yung ating iglesia naman ay we're looking out din for our yung brothers and sisters. Hindi naman natin pinapababayaan. May mga outreach program tayo. Merong inside and outside ministries naman tayo. So, I think generally awakened naman, no? Pero Siguro po ibigay ko yung perspective ko bilang someone na who's been to Sige. different churches. Oh, yeah. I think isa po ang CAA sa mga hinahangaan kong community church community I mean. Kasi very active po ang CAA church from yung infants, meron po tayong program dito po sa church hanggang sa mga senior citizens. So I think that's something, po tayo, gising naman. gising naman. Kasi marami po akong nadalaw ng mga simbahan na ang kanilang department lang ay 1, 2. Wala na silang music, wala nang children, kasi most of the population are elderly. Well, which is, wala naman pong masama doon. Pero, kumbaga, ang ibig po sabihin ay, hindi, kumbaga, wala nang youth na matitrain para sa magiging next leaders, which is sad for a church, po. So kung may ganon, I think CAA is, okay naman po. Okay naman po. So, pa ba, yung, sa case ng paglabas, paglabas, isa rin po yun sa na-appreciate ko. Yung mga small group po dito, ay unactive po. Di ba po pagkahapon? At minsan po nag-worship kayo sa bahay ng kapatid. I think isa rin po yun sa na-appreciate ko. And yung gumagalaw po sa ministries outside, hindi lang layman, laywoman. Meron po tayong mga active na elder at mga ordinaryong kapatid sa iglesia na kasama po sa paglilingkod. So, gising naman ang CAA. Gising Amen, naman. no? Sa observation ko lang po yun. Hindi ko pa rin po ma-judge yung spirituality ng mga tao. Pero just looking from my perspective, na-appreciate ko po yun. thank you. Si Brother John, kasi bago to eh. Sa palagay mo, itong church na kinabilangan mo ngayon as newly baptized ay buhay naman? Opo, yun nga po. Bali, nakikita ko na po talagang buhay na buhay itong church po na to dahil yun nga po, every Wednesday, kahit po sobrang busy ng mga tao sa trabaho is may mga nagsisimba pa rin po. Pero kahit naman po siguro walang dito or nagsisimba, kahit nasa bahay naman po yung mga may mga online, May mga nag-worship, may mga active pa rin online naman viewers, po yes. talaga. Kaya nakikita ko napaka buhay po itong simbahan. Salamat, Brother John. Sister Hadassah, ngayon mo lang na sila. Pero nung hindi pa nabibinyagan ganyan si Brother John, natutuwa kami dyan kasi siya, yung nakiki-join siya dito sa mga activities. Nagjo-join na yan ng activities. Opo. Oo. At he belong, no? Oo. Parang nung first time actually ko siya nakita, akala ko Adventist siya. Kasi yung aura niya, siguro someone who seeks the, the truth na the word. So, praise the Lord sa mo, Brother John, sa conversion. Praise the Lord. Wala na po bang gusto magsalita? Sige, next slide na po tayo. Basahin mo, Sister Jan.
Ay, Hadasa. Sister, sabi mo. Yan, it is a solemn statement that I make to the church that not one in 20 whose names are upon the church books is prepared to close his earthly history. Oh, ang lungkot nito. And would be as verily without God and without hope in the world as the common sinner. They are sleeping, and they, as the foolish virgins, tulad po sinabi kanina, they have no oil in their vessels with their lamps. Awake, brethren, awake. Sabi ng The Review and Herald. Oh, marami sa atin ang hindi pa 1888 handa. pa yan ha, 1888. Pero nabanggit niya na dyan, 20, yung mga nasa 20s, di ba? Ano, not in 1 in 20, ibig sabihin nito ay 5%. Yes. Not 5% of the church ay kaya nang iwan ang buhay sa mundo. Parang nakakling pa rin tayo dun sa probably comfort na meron dito kasi nagagawa Not 1 natin in yung once. 20 whose names are upon the church book is prepared to cross. Nakakalungkot lang pag Ay, ganyan ang 1 in mangyayari. 20, 5%. Tama ba yung sinabi ko kanina, 5%? Not 1 in Tama. 20. Parang, Hindi aabot ng 5% yung kaya ng iwan Ratio. ang mundo. Hindi pa sabi They diyan ano are eh, sleeping. not one na nasa books na. Ibig sabihin, kasi di ba pag tayo ay na-convert at na-baptize, sabi isulat ang ating pangalan sa Book of Life ba yun? Book of so Life. yung ratio, So hindi ibig pa. sabihin, Yes, yun ang mababa ratio ng yung mga ratio. willing ng iwan, kumbaga willing ng salubungin. Pero hindi pala, sabi ni Ellen G. White, marami sa atin hindi pa handa. Iwan yung ano natin dito. 1888. So, Earthly history. awake, brethren, awake. Ayan ang gusto ko dyan. Magising Awake, tayo. brethren, Challenge. awake. Ayan. Oh, Ang sabi? spiritual awakening is not something we can manufacture on our own. It requires the indwelling of the Holy Spirit to quicken our hearts. Yeah. Nais ba natin, mga kapatid, nais ba natin na to reflect, ay ma-reflect natin si Kristo clearly in how we treat others at sa paggamit natin ng oras? Nais ba natin na ma-break free, ano ba yan? Mawala, mawala tayo sa spiritual sleep and live with a patient and humble heart? Nais ba natin na manatiling tapat at handa at tayo ay watching for the return of our Lord? Yan. Anong mga sagot natin dyan, mga kapatid? Yes, yes, yes. Yes. Amen. Let it be. Amen. So, kung nais natin yan, sino kaya ang magpipray sa atin? A heart, ito ang ating ipagpipray. Isang magpipray nito, Sister Hadassah. A heart that is fully awake and responsive to God's voice. The power of the Holy Spirit to revive our zeal and love. And strength to endure trials and cast off the works of darkness. Gusto mo ba ikaw na mag-pray niyan, Sister Hadassah? Ako For mag-pray. the whole, Sige. luhod tayo, mga kapatid. Lord po tayo. Let's pray. Dakila mapagpalat mahabagin po namin Diyos na makapangyarihan sa iyong lahat. Ngayong gabi, amin pong ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Sa mensahe na inyo pong ipinarating sa amin na kami po ay gumising sa amin pong spiritual na pagkatulog. Ama, marami po sa amin ang marahil nahihirapang tanggalin sa kanila pong mga sarili ang sanlibutan, ang comfort na meron ng sanlibutang ito. Ngunit marami din po sa amin ang suffering dahil tunay na hindi kami totoong malaya habang kami ay narito sa mundo. Amin pong dalangin, Panginoon, na tulungan kami maging patient, tulungan kami na i-treat ang mga cares of the world bilang temporary things dahil ang aming tahanan ay dyan sa langit na bayan. Tulungan kami, Panginoon, na maging watchful. Marami pong mga bagay ang pwedeng mag-distract sa amin sa true conversion at sa paglilingkod sa inyo. Ngunit ngayong gabi kami po ay inyong challenge, pinaalalahanan at
ramdam po namin ang inyong pagkatok sa aming mga puso sapagkat nais nyo rin na kami umuwi na. Ama, aming dalangin, tulungan kami na maging tapat, tulungan kami na maging instrumento upang ang mga mahal namin sa buhay ay aming madala sa inyong paanan. Ang mga tao sa aming komunidad ay amin pong um, ma-share ng inyo pong mga salita at malaman ang katotohanan. Tulungan kami na bilang church community, makita ang inyo pong mission na patuloy namin itong ginagawa at ginagampanan ang work na inyo pong iniatang sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, dahil sa mga pagkakataong ito, kami ay inyong pinaalalahanan at inyo pong patuloy na pinaparamdam sa amin ng inyong pong pagmamahal. Na bagaman kami po ay hindi karapat-dapat at kami ay mga makasalanan, kami ay inyong binigyan ng privilege na lumapit sa inyo, na kung kami ay mga willing na mga puso, kayo po ay papasok at kami po ay inyong gagamitin. Salamat po, Ama, sa biyaya ng panalangin na kami ay personal na dumudulog sa inyo at personal na may karapatang lumapit sapagkat kami ay inyong binigyan ng karapatan sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Yesus na lumigtas sa bawat isa po sa amin. Ama, ngayong gabi kami po ay higit na nagpapasalamat dahil kami ay inyong ginising. Tulungan kami na patuloy na maglingkod sa inyo na habang kami ay nag-aantay sa ikalawang pagdating ng aming Panginoong Yesus, kami ay manatiling gising, Panginoon, at kami ay inyo ring gamitin upang gisingin ang aming pong kapwa, ang aming pong mga kapatid, at ang aming pong community. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito at salamat dahil naniniwala kami na kung kami ay tatawag sa inyo, kami ay assured na kami ay inyong dinirinig. Ang lahat pong ito ay aming dalangin, alang-alang pong lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Sister Lisa. Umawit po tayong lahat. Atin pong sabayan. Umawit. Hindi tayo pwede kayo. Benediction. Si Elder Tapiculin. Okay. Let us pray. Dakila naming Ama na sa kaitaas-taasan ng mga langit. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat at ibinabalik namin sa inyo ang pasasalamat at papapuri na kung saan, Panginoon, sa gabing ito ay iyo kami sinamahan sa aming paglilingkod. Una sa lahat, Panginoon, patawarin pa kami sa amin ng mga pagkukulang at pagkakasala upang magiging karapat-dapat kaming humarap sa inyo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa kaligtasan, at sa kalusugan. Hindi lamang sa aming pisikal, kundi sa aming espiritual na nananampalataya. Kaya, Panginoon, tulungan po kami na maging matatag. Tulungan po kami na
lingkod ng tapat sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, aming koneksyon sa inyo, Panginoon, ay magiging matatag sa araw-araw ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap niyong aming panalangin. At higit sa lahat, patawarin kami sa amin mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aming inasalang-alang at pinasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good night po. God bless. Wala, maliit naman ang ano eh, hindi naman nakatama sa mukha. Ay,